Gaya ng inaasahan, tataas na naman ang singil ng kuryente ngayong tag-init. Nagbabala rin ng NGCP na posibleng magka-red alert dahil mas mataas na power consumption. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Asahan ang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan matapos i-anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagtaas ng ancillary service rates kahit na bumaba ang wheeling charges. Ang ancillary services ay mga support functions na kailangan para masigurong pulido ang power system operation. Ang wheeling charges naman ay bayad sa NGCP para sa paggamit ng transmission lines para maipadala ang kuryente sa mga power distributors tulad ng Meralco. Ayon sa NGCP, bumaba ng 3.14% ang wheeling charges mula Enero hanggang ngayong Marso. Pero dahil tumaas ang singil sa AS ng 5.05%, tumaas ang kabuang bayarin para sa mga consumer. Kapag tumataas yung demand, so medyo bumababa yung rates ng transmission. In terms of the ancillary, hindi namin masasabi. Dahil sa matinding init ng panahon, lumobo ang demand sa kuryente. Umabot ito sa 12,467 megawatts, mas mataas kaysa sa forecast ng DOE na 11,870. Historically, naglalaro ng mga 5 to 6% yung increase sa Luzon. Normally, peaks during May for Luzon. And based on last year, Luzon, Visayas, and Mindanao, talagang may lahat dahil nga sa heat index. Maraming paraan kung bakit affected ang energy security natin pag umiinit ang panahon. Unang-una, pag mainit ang panahon, tataas ang gamit mo. Mas malaki ang kailangang enerhiya para mapalamig from a high temperature para maibalik dun sa ideal temperature natin. No? So, yun, the machines work harder. Bukod sa mataas na konsumo, ang biglang outage ng ilang mga planta ay nagdudulot rin ng kakulangan sa supply at nagtataas sa paggamit ng ancillary services. Very critical talaga sa power security yung pagpasok ng committed plants. Kaya ang panawagan natin talaga is kahit papaano bawasan yung pagtaas ng konsumo. So 2 factors, pumasok yung committed. Pangalawa, sana walang maging unplanned maintenance shutdown. Nang tanungin ng NGCP kung ano ang worst case scenario para sa darating na summer, sabi nila, The worst case is we will see red and yellow alerts within the year. Ngayon, kung kailan yan mangyayari at kung gaano yung extent at severity ng magiging alerts na yan, hindi pa natin masasabi sa ngayon dahil yan yung pinag-uusapan namin with the Department of Energy. dahil sa patuloy na pag-init ng panahon at lumalaking demand, nananawagan ng NGCP sa publiko na magtipid ng kuryente lalo na sa peak hours upang maiwasan ang power interruptions. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.